Wala ka stories ang additional naman ng additional naman itong topic na to ay medyo medyo seryoso na ako dito pero ah alam mo naman yung 'di ba yung nagkakaroon na yung scam sa mga US, sa India, sa Pakistan. 'Di ba nagkakaroon na ng mga call center, 'di ba na natatandaan niyo na minsan yung mga content creators, nagpe-prevent sila ng mga against sa mga scammers na yun yan na ano, tapos minsan nga yung mga content creators binavirusan yung mga yung mga taga call center na mga scammers, di ba? Ito talaga ang ito iba ito nakakatakot sa lahat. Medyo tayo dito, medyo kailangan tayo na maging critical thinking. Hindi lang alerto maging critical thinking tayo dito. Ah, Kasi ito nangyari to, may nag-post ito sa Reddit. Nagsabi dito sa more card holders need to learn how to differentiate between a scam and the legitimate transaction. So, kung napapansin mo, ang daming nagkakaroon ng AI, di ba, minsan voice AI na minsan nag-generate yung mga boses natin na minsan nga, yung parang yung boses ni isang let's say, isang celebrity, pwedeng baguhin yun. At ayun nga, pwedeng baguhin, pwedeng magaya yon at pwedeng gamitin yan sa mga basta sa mga elemento or gagamitin sa ibang paraan like oy parang statement or anything like that, di ba? Ito kasi sabi daw dito is ito mainit-init pa. Someone shared the experience of calling BTO raw for the stated concern when the agent offered enrollment sa voice biometrics. Medyo hindi ko alam to yung voice biometrics Oh. Ito na nangyari, posted agad as a scam. Okay, malala pa, one of the admins immediately commented #scam awareness, adding possible legitimacy to the claim para sa mga hindi familiar. BDO really offers voice biometrics enrollment. So, dito palitan, customer can dapat ito customer can always opt out kapag ayaw. Oh. Kailangan may karapatan ng isang customer na tumanggi sa mga ganito. Okay? So, more often than that, ang dalas ng ganitong senaryo, sila tatawag sa bank hotline din dahil di familiar sa security process, mabilis nila maisip na scam. So, ito mahaba pa talaga lalakbay ng mga Pinoy towards sa financial literacy, especially banking literacy. So, ito yung mga long bank story. Sabi daw itong tumawag sa video na positive makahingi ng online ng SOA. So, kasi may pre-reserve is tinatamad umalis ng bahay. Ito yung sabi sa agent, before the end of the talk, we encourage you to enroll in our new verification processes. So, blah, blah, blah. We just need to record your voice so that next time you call, you won't be needing your one-time password. So, ibig sabihin, pag record your voice, di na kailangan one-time password. Medyo red flag yun. Kasi dapat may one-time password. Ito, sabi niya, no thanks. Ito, pili-pili niya ang chikita, parang may nahalong gaslighting. Sabi niya, I said no, bang. Okay? Binaba, ganun. Ito, be careful guys, new modus na mga scam today is yung record yung voice and use for
verification sa mga over-the-phone bank transactions. As much as possible, punta na lang sa branch. Much better yung punta na lang sa branch. I look for savings, I lock na savings as I triggered my anxiety. Prevention is better than cure. Yes, tama nga naman. You have to make sure kailangan pag ganyang yan, let's say mga savings account, tapos may laman pa, make sure na naka-lock yung account mo. Meron kasing dyan sa app, kung meron kasing dyan kung i-activate mo yung may ilalock mo yung transaction para hindi magalaw. Meron ganun meron kasing tawag dyan parang similar sa i-freeze mo yung mo, parang ilalock mo yung account, parang similarity sa freeze account, parang ganun, para ikaw makakapag-control nun. Yun, dapat yun, parang ikaw na kung i-activate mo yung i-lock mo yung account or pwedeng i-unlock, ganun. Tapos may doon na may app doon, meron sariling authenticator, which is yun, good which is good yun, good, diba na kasi meron kasi authenticator dito, katulad nito sa alam mo yung sa ito yung parang merong isang authenticator, papakita ko sa ilalagay ko sa yan. Ito, papakita ko sa'yo. Ito yung tinutukoy ko. Kung meron, parang dyan, ito isang Google. Medyo to. Yan. Papansin nyo, yan yung yan yung app na yan, authenticator. Ngayon, meron kasing authenticator ng Google Authenticator, Microsoft Authenticator, or meron silang sariling authenticator. Ganun din sa bangko kasi, especially sa mga big companies ng bangko, meron silang sariling authenticator. Katulad ng yung sa akin yung Union Banko, may sarili siyang authenticator, which is good yun. Di ba? Tapos meron kasing trust this device na na dapat i-activate, parang OTP sa isang SMS. Hindi lang SMS, pwedeng i-authenticate mo yung sa phone mo So parang ito lang yung magiging ito yung magiging useful mo. Kasi minsan yan yung ginagamit for pag magsisend ka ng pera, may authenticator ko. Yun, di ba? At saka yun, pwedeng yun. Tsaka meron kasing ISOWA na sinesend dyan, kung hindi sinesend sa email, meron kasi dun sa meron kasi sa transaction sa app na yan. Pwede mong i-download dun. Yun, pwede mong magamit yun sa ISOWA. So, yun. Yun lang na yun kasi yung magiging options yun. So, kung sino man yung maging tama lang yan. Huwag yung pilitin. Tsaka ingat-ingat lang, medyo na kasi yun, nag-i-evolve na yung mga scammers. Alam mo naman, voice na parang voice parang voice hindi ko alam kung totoo ba ito yung parang yung voice record, yung parang voice biometrics. Ingat ka dun, yun, ingat lang dun. Kasi gumagamit sila ng AI para yung boses natin magaya ng iba. Which is nakakatakot yun. Kaya ako, bihira na ako magsalita sa mga tao-tao o yung tumatawag dyan. Hindi ko, minsan kasi hindi ako sumasagot. Minsan kasi,
pag inquire ako, through email na lang. Diba? O email or yun. Sa, thank you. Yun lang naman, ingat lang mga, ilang mga stories dito. Yun lang. Thank you and, see you next. Bye.